itanim mo na yung seed mo dyan for your healing. Sinasabi, are you trying to buy healing, Pastora? No, you're not trying to buy healing at all. Ikaw, itong sinasabi dito ni Lord na money is the least of your measurement of your faithfulness to God. Kaya yan, bitawan ko yung pera na yan. Hindi ako interesado sa pera na yan. Because pag binitawan ko yan, magmumultiply yan sa akin. You're not trying to buy your healing. Pero kahit susunod kasi sinasabi ni Lord. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Pag pinufulfill mo yung calling mo, na bibigyan ka ng reward ni Lord. Every time may calling kang ifulfill. And step by step yan, di ba? Marirelease yung calling, which is the second part of this. Yung Ephesians 1. Anong sabi niya? The riches of the glory of God's inheritance in the saints. Tayo yung saints. So in other words, may calling ka, dapat mo i-fulfill ang calling. Pag hindi mo pinufulfill yan, walang reward. Kung mali ang ginagawa mo, walang reward. In fact, pagdating mo sa heaven, lahat ng ginawa mong kabutihan, okay, tumulong ka kay ganyan. Sinabi na ni Lord sa'yo, huwag kang tutulong dyan, and yet tumulong ka. Nasunog yan. Wala yan reward in heaven. Yan, nag-join ka dito sa ganyan, tapos hindi naman mo calling yan, walang reward yan pagdating sa heaven. Because you are not inquiring of the Lord. Napaka-importante na alam natin yung calling. And then, ano sabi niya? The riches of the glory of God's inheritance in us, the saints. May inheritance, yung word, the riches, comes from the Greek word plausios, which means wealth. Tapos sabi niya, and the exceeding greatness of God's power toward us who believe. Ano ang magre-release ng inheritance na yan? Anong magre-release dun sa bahay na yan? It is the power of God. The exceeding greatness, sabihin, hindi mo kayang, it's so infinite, hindi mo kayang ma-contain, walang limit itong power na ito. Walang imposible sa power ng Panginoon. Tapos, kayang-kaya niyang labanan, di ba? Sabi niya, far above all principalities and powers and rulers and might and dominion. Ito yung pinag-uusapan dito sila, mga satanic and demonic forces. Kayang-kaya ng power na ito. But it all starts with fulfilling your calling. And that is why it's so important na alam mo yung calling. And yung calling, you will never know what your calling is unless you have a very, very intimate relationship with God. Hindi excuse na, ay, wala ako, busy ako. Busy kayo sa trabaho. Busy kayo sa negosyo. Ito yung pinaka-importante. This is the key. Itong relationship with God is the key. Number one, all these things shall be added. Spend more time. Hindi pwedeng 5 minutes lang. Kasi alam nyo, enough na siguro kay God 5 minutes makita kayo. Although miss na miss niya kayo, gusto niya kayo i-hug, gusto niya pakita lahat ng pagmamahal, gusto niya i-buhos yung mga blessings, but He cannot violate His word. Pag sinabi niya, ito yung salita niya, sinabi niya ganito, hindi niya pwedeng i-violate yan. For example, if you are not seeking Him, bakit niya i-release sa'yo ang pera? Mawawari-wara lang ang perang yan. Mawawala sa kamay mo yan because you don't know how to deal with this money because you were not given the wisdom and the revelation knowledge by the Holy Spirit. Samantalang kung ikaw, binigyan ka ng wisdom and revelation knowledge ng Holy Spirit, itong perang ito magmo-multiply at makakatulong ka sa kapwa mo. Yan ang purpose. Ang purpose is not for you to really enjoy itong lahat ng kayamanan ito. Yourself, no, it is for you to share. Kailangan mag-share tayo sa kapwa natin. Kailangan tumulong tayo, especially sa propagation ng gospel kasi yung heartbeat ni Jesus, dapat yan sundan natin. Which is the Great Commission, the fulfillment of the Great Commission. Kung wala kang pera, hindi ka man makatulong. 100 pesos, nagre-reklamo na. Alam niyo bakit pinipilit na yung 100? Hindi ko makailangan itong 100 pesos na yan. 5,000 pesos kung 50 ka. 5,000 pesos, how much do I give away? Kaya lang, sabi nga ni Neil, binibigyan kayo ng opportunity to sow in the kingdom. Gusto namin magsabi, lakihan natin ang impose natin sa kanila para mag-attend dito sa inner circle. Gawin natin 200 para nang napakalaki. Kasi gusto namin kayong magkaroon ng opportunity. Pero once you complain, ay, pera lang. May nagsabi daw na ganyan.
pera lang. Actually, lungkot na lungkot ako. Because this is the foundation. Titingnan, kasi napakahirap mag-part sa pera. Alam ni Lord yan. That is why it has become the least sa mata ng Panginoon. Kapag hindi mo kayang i-release yung 1,000 pesos, kung meron kang 10,000 na sweldo, paano niyo ibibigay? Paano mong i-release yung 100,000 kung bibigyan ka niya ng 1 million a month? It will never happen. It will never happen. Kaya ngayon pa lang, bagsak ka na sa test. Think about it. Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi magbabago ang salita ng Diyos. Maghintay ka lang because it is coming to pass. Hindi pwedeng hindi. Hindi, kasi automatic na yan. Automatic, binigay na ni Lord sa ating lahat yan. Kailangan lang gawin natin yung ating responsibility. Meron tayong responsibility. Tayo ang mag-appropriate, tayo ang mag-draw out nitong mga blessings na ito to become physical reality. At yan, it comes through obedience of the word. Amen. Ay, kukwento ko pala ito. Si Jessica, yung story niya. Okay. So, nangyari niyan, nag-tithe sila. Pagkatapos, tuwan-tuwa sila. Sabi ko, declare. Kapag nag-tithe sila, syempre ganito yan. Kapag nag-tithe ka, di ba? Bago ka mag-tithe, clear mo. Kaya lang clean. Yung lupa, gusto mo kasi apat na types of soil. Di ba? Merong wayside, may stony ground, merong good soil. Gusto mo mag-tithe ka doon sa fertile ground. Bakit ka mag-tithe doon sa yung lupa na yun ay, alam mo, walang ibubunga. Di ba? Mag-tithe ka dito sa fertile ground. Alam mo, may mangyayari dito. So, itong fertile ground na to is malinis. Wala na yung mga bato niyan. Wala na yung mga bushes, yung mga weeds, mga yan, tinanggal-tanggal yan, di ba? So, ngayon, ready ka. Pag malinis na yan, di ba, didiligan ngayon ng, pag nilagay mo yung for example, 10%, like 1,000 pesos, nilagay mo dito sa lupang ito, fertile ground, hindi mag-germinate itong seed na to kung hindi mo didiligin ng lupa. Di ba? Kasi tuyo yan, tuyo. Kailangan ng moist ng seed para mag-germinate. Ang moist na yan ang gagaling sa tubig. At pag diniligan mo ang lupa, itong ugat nito, itong seed na to, ay sisipsipin yung moist. At dito yan mag-germinate. Dito yan mag-sprout. So, napaka-importante ngayon, kung maraming bato dyan, sandali lang ang buhay. And that's the reason bakit karamihan ng Christians naghihirap. Kasi nagtanim sila sa maraming bato or maraming thorns, nakapalig ng thorns, hindi makuhang talagang lumaki, mag-pollinate itong punong ito at mamamatay din eventually. Lalo na naman sa wayside dahil napakatigas. So, dito sa fertile ground, meron kang chance na 30%, 60%, at 100%. So, ang kailangan mo, aalagaan mo yan, di ba? Didiligin mo yung seed mo. Didiligin. Ano yung pagdilig? Sa Bible, ang pagdilig is the Word of God. So, nagbigay ka, nag-sow ka. For example, nag-sow ka sa TCM. Tapos, didiligin mo yan. Ako, kaya pinagpipray ko lagi. Hindi ko alam how acceptable it is kasi it is your responsibility to water your seed. Hindi ko responsibility yan. Sinabi ni Lord sa inyo, okay, magtanim kayo dito. Pagkatapos, you have to water the seed with the Word of God. For example, saan nyo inassign yung seed na yan? Okay, nagbigay kayo ng seed, like 1,000 pesos. Lord, ina-assign ko po ito dito sa bahay na ibibigay nyo sa akin. In the name of Jesus. Yan na. Mag-uumpisa na yan. Ano ang sasabihin mo? That you shall supply all my needs according to your riches in glory. Kailang maintindihan pa natin kung ano ibig sabihin yan. You shall supply all my needs according to your riches, not according to my need. Ang need ko is the house lang. Pero ang riches niya ay limitless. Kung wala tayong revelation knowledge, hanggang bahay lang ay ibibigay ni Lord sa'yo. Pero kung meron kang knowledge, the mere fact na dineclare mo yan, at sigurado yan na kung huwag na nating pansinin kung anong mangyayari dyan, dineclare mo yan. Alam mo, hindi mo malalaman kung anong nangyayari dyan. It is not your responsibility to know. Ang nangyayari dito, yung outside ng seed, ayan, tumubo, nag-germinate na yung seed. Ha? For example, ito. Nakikita nyo to? Nag-germinate na. Diba? Pero hindi mo nakikita ang nangyayari dito sa loob. Diba? This is spiritual.
It is the responsibility of God to make this seed germinate. Ikaw ang makikita mo lang, ay, lumalago. Hanggang dyan ka lang. Continue to water your seed. Dito sa nangyayari sa lupa, hindi mo pwedeng hugutin itong lupa para makita kung anong nangyayari sa roots. Kasi pag ginawa mo yan, mamamatay ang seed. Yan ang nangyayari. Tingnan mo, example, sa healing. By the stripes of Jesus, I'm healed. Talagang with conviction in your heart. And yet, kumirot lang. Let's say, kumirot yung, ay, hindi pa pala ako healed. Kasi ang tinitingnan nyo, itong sa root. Tingnan nyo lang ito. Ito yung pangako ni Lord sa inyo. By the stripes of Jesus, healing was given to you. Ito yung healing. Ito yung tinitingnan nyo. Huwag nyo titingnan yung pain. Huwag nyo titingnan yung kung anong nararamdam. Kasi this is not your responsibility. Kapag sinilip mo yan, mamamatay ka. Nakikita nyo kung anong ibig sabihin yan? Very important. Sinasabi ko lang ito, we have to operate in the spirit realm. We cannot afford to operate in the natural realm. Natural ito kasi natural ito yung nakikita natin eh. So kumirot lang ng konti, ay, hindi ako magaling, may cancer pa. Kasi itong buko nandito pa. Samantalang kung pag naramdaman mo may pain, naramdaman mo may tumor, lumalaki, declare mo lang. Ano yung declare? Yung water mo lang. Tandaan mo, yung seed mo, tinanim mo na. Tinanim mo na yung seed mo dyan for your healing. Sinasabi, are you trying to buy healing, Pastora? No, you're not trying to buy healing at all. Ikaw, itong sinasabi dito ni Lord na money is the least of your measurement of your faithfulness to God. Kaya yan, bibitawan ko yung pera na yan. Hindi ako interesado sa pera na yan. Because pag binitawan ko yan, magmumultiply yan sa akin. You're not trying to buy your healing. Pero kay susunod ka sa sinasabi ni Lord. Amen. Ang problema dyan, bigay ng bigay. Mga Pastora, ang dami na pong taon ako nagbibigay ng tithes. Wala naman akong nakikita. Because you are not watering your seed. Hindi sila tumutubo na uproot, na mamatay sila because walang tubig na tuyo. Tamad tayo, in other words. Tamad. Yan ang problema. Number one problem na nakikita ko sa mga Christians, tamad. Naku, ewan ko kung ilang percent kaya dito ang hindi tamad. I mean, pagod na, ayaw ko na. Or, mabuti na lang itong mga ating leaders ay kahit may time difference, pumupunta. Kasi yung iba, ayaw may time difference, hindi ako makagising ng 4 o'clock, 5 o'clock. Kung na-miss nyo, for example, itong opportunity, my God, balik tayo dito kay Joyce Meyer. Yung kay Joyce Meyer. Tingnan nyo, kung siya ay tumigil, siya ay hindi bumalik sa ministry, at siya ay naging businesswoman, wala siya ngayon. She could be so poor today. Wala siyang sinabi, she could not have been a general in the kingdom of God. Pero ngayon, dahil siya sumunod, ano ngayon siya? Super, the biggest ministry sa mga female, sa mga babae. The biggest, the greatest ministry ever sa mga babae. Dahil sumunod siya. Ano siya? Yung seed niya, napakakatiting lang, di ba? Nagreklamador pa yan. But nakita niya kung ano ang sekreto ng seed na yan. Tapos ngayon, pinakamalaki siya. Naku, mga mansions, ang mga bahay, kasi you cannot help it. Sabi nga nila ng mga tao, prosperity gospel. Hindi mo mapipigilan ng Panginoon to bless you kasi automatic na. Hindi ko maintindihan. Kasi sinasabi, kanin yung maraming bahay. Hindi ko naman kagustuhan yan, binibigay ni Lord yan eh. Kasi like for example, si Andrew Womack, binigyan daw ng 10 kotse ng isang tao lang kasi yung tao happened to be a billionaire. Binigyan siya ng 10 kotse, ganyan lang. Binigyan siya ng isang mansion na bahay na pagkalaki-laki, hindi na sila magkita ng mag-asawa. Bakit? Kasi automatic na yan. Itinalaga na yan. Nasa libro na yan. Ibinigay na ni Lord yan. He already prepared all these things from the foundation of the world. Nasa Psalms 139 verse 16 na yan. Every day, nandyan ang calling mo. Every day as you fulfill that calling, nandyan ang release ng blessing. Ang problem is, hindi man tayo naniniwala. Diba? Yun ang napakalaking problema. So ngayon, tutuloy ko yung kwento ni Jessica. Baka maubusan na naman tayong kwento. Tutuloy natin sa susunod. So anyway, so nagbigay sila ng
tithes for the first time sa church. Tapos, di tuwan-tuwa sila. Okay, nag-declare sila. Talaga nagdilig sila. Lumabas ngayon sila sa auditorium. Ewan ko, narinig nyo na yan. I already shared this before. Tapos, sumakay sila sa kotse nila. Pagkalabas nila sa parking area, namangga. Tapos, gumasto sila ng 25,000 Hong Kong dollars. Can you imagine? Sabi ko na, hindi totoo yung tinuturo ni Pastor Terry. Yan ang unang kaagad sinabi. Bakit ako pang nagturo yan? Galing ba sa akin yan? Galing yan sa Bible, hindi galing sa akin yan. Sinishare ko lang sa kanya what I've learned from the Bible. And she saw that. He saw that. Nakita nila kung ano itong malakay na to. Nakita nila Hebrews 7:8 na yan. Nakita nila na kailangan nilang gawin yan. So ngayon, ayaw na naman nilang mag-tithes. So, kung ayaw na yan, wala na akong magagawa sa kanila. Forever and ever, hanggang mabaon sila, hanggang sa masira ng kanilang buhay, hindi sila aalis doon. Kasi they're not giving to the Lord. Hindi kailangan ni God ang pera. He owns everything, di ba? Kaya lang titingnan lang niya. Binigay niya sa iyo 100%. Yung 10% sabi niya sa kanya eh. Ngayon, ayaw mong ibigay yung 10% sa kanya, natitipid ka. O yung 10% is 1,000. Magbibigay lang ako ng 500 this time kasi kailangan kong bumili ng isang blouse. Kailangan ko yan sa conference ko, whatever. What do you expect, God? I mean, automatic na ngayon. Sabi ko, nakalagay, hindi na kailangan pag-isipan ni Lord, itong si Sister Maris, hindi yan sumunod sa akin. Kunwari lang yun, Sister Maris, ha? Hindi sumunod sa akin. 500 lang ang binigay. So, 50% lang ang ibibigay kong blessing sa kanya. No, automatic na yan. Nakalagay na yan sa libro mo. Nakalagay na yan. Automatic na yan. Kapag ikaw susunod, all these things shall be added. If you do not obey, all these things shall not be added. As simple as that. So ngayon si Jessica, after a few months, balik na naman siya talaga. Mas mahirap na yung buhay nila. So, pinilit ko siya kasi nakita ko yung ng number one reason, although there were other reasons kasi they were not really seeking God so much. Parang kulang na kulang ang time na binibigay kay Lord. She was serving God sa ministry more than she was spending with God. Kasi ang gusto ni Lord sa atin, siya talaga yung center ng ating ginagawa. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, for example, I go to the toilet and I pee. Anong sasabihin ko? Just to communicate with God, I say, Lord, thank you. At walang diferensya ang aking bladder. Walang diferensya ang aking kidneys. They function well. When I communicate like that, yung sinabi ko, they function well. Talagang mag-function well ang aking mga kidneys. Because I communicate with a God. Tingnan mo yung dalawa ko. Kaming dalawa, nagkukunan kami. Hindi maaring, hindi mahili itong aking mga kidneys na mga depression sa kidneys. Hindi ma-maintain ko yung healing ng aking kidneys. For example, Lord, thank you dito sa hot water. Lagi ko sinisample yan. Kasi wala namang hot water sa Africa. Umiinom na may uot ang mga bata doon kaya ang lalaki ng tiyan, namamatay sila. And yet, He gives me hot water. Nagpapasalamat ako. Nagdadrive ako. I pray in tongues. Sister Roselle, she prays in tongues. Tinawag yung mga blessings ni Sister Roselle. Now, magpe-pray. Bawa, nagdadrive ako ganyan. Pray in tongues. O kaya makikinig ako ng praise and worship music. I don't waste my time listening to other things. Lalo na ngayon, kasi dati, I mentioned to you na nanonood ako ng mga animals na lang. Yung ayaw kong manood ng kahit anong ma-influence sa mind ko na magkaka-negativity ako sa mind. So, itong mga monkeys ang pinapanood ko, yung BB, mga ganyan. Sinabi ni Lord sa akin, tigilan ko na yan. No, narinig ko, sabi niya, Terry. Sabi ko kasi, in the morning when I wake up, Lord, ito yung question. Lord, what do you want me to do for you today? Bakit? Bakit ko tinatanong yun? Because that is my calling for the day. Kung anong gusto niyang ipagawa sa akin, that will be my calling for the day. Siyempre, hindi natin nababasa yung libro. And then He tells me, stop watching BB. It was the most difficult thing for me to do kasi wala na nga akong pinapanood. Si BB na lang. Tapos, tatanggalin pa ni Lord. Sabi ko, okay, I'm not gonna watch BB again. So, hindi ako nanood. Ganyan. Yung obedience, right? Shoot up. Naku talagang. Hindi ko lang masabi sa inyo kung ano yung mga nag-shoot up na ay, nako talaga. Lumalangoy ako sa prosperity. Lumalangoy. Hindi nagtatampisaw, lumalangoy. Because of those little things, tigilan mo ang panunood dito kay monkey na to. Tigilan mo. Tinigil ko. Tapos, stop watching the news. Kasi sa news maraming negative. Hininto ko na. Ang witness ko yung ate ko kasi kasama ko yung lagi sa bahay. Amen. So anyway, tuloy ko yung kwento ni Jessica. So, ginawa na nila yung tithes. Wala namang improvement pa because wala. It takes time.
para mag-germinate, mag-pollinate, mag-bear fruit, diba? It takes time, lalo na yung apple tree. For example, nagtanim ka ng isang seed ng apple, it will take 5 years bago mo makita yung fruit. Nagtanim ka ng isang seed, pero yung apple fruit, hindi mo mabibilang yan sa dami. Inside the apple fruit are apple seeds na hindi mo rin mabilang kung sa sobrang dami ng mga apple fruits mo. But it takes time. Depende kung ano yung hinihingi mo kay Lord, diba? So anyway, ito na ngayon, papangaralan ko siya. Istorya na muna niya, mamaya na yung pangaral kung paano siyang nag-turn around ng buhay. Sabi niya, Terry, can I invite you to for coffee? Okay, so nag-coffee kami. I really want that house, Terry. Kasi ikaw, bumibili ka ng bahay, napakadali sa'yo. Can you teach me how? Eh, syempre naawa ako sa kanya. But there are things that you have to give up kako sa kanya. Tapos, namaya sinabi ko sa kanya, okay, ito yung mga scriptures, ito yung gagawin mo, ito may memorize mo, may meditate mo. I give you 3 months. Of course, mas mahaba dyan yung akin. Papaliwanag ko sa kanya. I give you 3 months. After 3 months, we meet again. Tapos, walang pagbabago ang mind. Hindi na rin yung mind. Meaning, hindi siya nag-focus. Kasi dapat everyday, pag sinabi kong magde-declare siya ng like 10 times a day or 20 times a day, depende kasi sa mga problema, kailangan susundin niya yan. Otherwise, it's not gonna work. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.